Ilang bayan din sa Cavite ang lubog ngayon sa baha. Abot tuhod hanggang bewang ang tubig sa bayan ng Rosario. Ilang pamilya naman ang kinailangang ilikas sa Noveleta dahil sa storm surge. Live mula sa Rosario sa Cavite, may report si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Yes, Jessica, tila hindi pa yata matatapos yung pag-aantabay ng mga residente, partikular dito sa Noveleta, Cavite. Matapos kasing humupa yung baha kanina bandang hapon, ngayon naman biglang humabalos na naman yung napakalakas na bugso ng ulan na sinabayan pa ng napakalakas na hampas ng hangin. Kagabi, Jessica, nagkaroon pa nga ng storm surge dito sa bahagi ng mga coastal barangays sa Noveleta, Cavite. Mga nakahambalang nakawayan ang bumungad sa mga motorista sa bahaging ito ng highway sa Kawit, Cavite. Kasagsagan ito ng malakas na hangin alas 3 ng madaling araw. Pahirapan sa mga motorista. Pagpasok sa Rosario, halos hindi makausad ang aming sasakyan. Abot bewang na kasi ang tubig. Sa gitna ng dilim, naglalakad ang mga residente. Halos buong bayan daw walang kuryente. Walang kuryente? Walang kuryente. Nang magliwanag, tumabad sa amin ang maladagat na barangay ng Wawa, Bagbag 1 at Bagbag 2. Nagbangka na nga ang ilan. Kahit ang bus na ito, hindi na tumuloy sa pagtawid sa bahang kalsada, pero ang mga tao, kanya-kanyang lusong. Nung umalis kami, rumaragasa. Ngayon, kung talagang kinakailangan, aano talaga kami mamaya, aalis kami roon. Papanik na yung ilog sa may namin. Kaya kami, siyempre nangangamba kami para sa aming mga kapakanan ng mga anak ko. Nagtatanga kami dahil wala namang typhoon signal, biglang-biglang lumakas ang ulan, tsaka yung hangin, sobrang lakas. Kagabi, so hindi naka-prepare yung lalo yung mga ngingisda natin. Kagabi, pumalawat ang isang barge ng kumpanyang AMG Consult na nagsasagawa ng soil test sa dagat sakay ang 2 empleyado. Mga bandang alas 2 daw po, inaano na daw po sila. Bali, pagtungtong po nung mga alas 4, madaling araw, medyo stable pa naman daw po sila yung nila. Bali, nakikita na daw po nila yung ilaw sa may MOA. Gano'n na lang naging kaba nito nang may bangkay na naanod sa barangay Kanluran, kaya't siya mismo ang tumingin. Sa ngayon, wala pang nag-claim sa bangkay na ang tanging marka sa katawan ay isang tattoo. Pero kanina, maswerteng natagpuan ng Coast Guard na buhay ang 2 empleyado ng AMGO Consult. Samantala, sa katabing bayan ng Noveleta, Cavite, kahit saan tumingin, baha rin. Napakaligalig at napakalakas nga ng hangin ngayon dito sa bahagi ng barangay San Rafael 3 sa bayan ng Noveleta sa Cavite. Magtatanghali na ngayon pero halos nag-uumpisa pa lang ang bagyo. Halos open sea na nga itong lugar na ito at kailangan nating humawak dito sa bahaging ito ng poste dahil napakalakas talaga ng hangin, baka tangayin tayo. Kagabi kinailangan i-rescue yung nasa 35 mga pamilya mula dito sa barangay papunta doon sa mas mataas na bahagi ng bayan. Mahirap na daw kasi baka may masalanta pa at may mamatay dahil sa bagyong ito. Dahil sa storm surge, nagkasira-sira ang mga bahay. Abot tanaw nga namin ang mga puno ng nyog. Tila sumasayaw sa ihip ng hangin sa open sea. Monitor lang din kayo dyan. Dito na sa mga barangay hall tumuloy ang mga na-rescue. Pangamba nila baka wala na silang babalik ang mga tahanan. Sana po tulungan kami para magawa naman po kahit paano bahay namin. Pero may ilan pang mga residente ngayon palang aalis sa mga bahay. Dahil target daw ng bayan ng zero casualty, isang CCTV camera ang ikinabit sa tapat ng tulay para makita dito ang level ng tubig sa ilog. Pag naramdaman nyo na mayroong malalakas na hangin, ay lumipat na ho kayo sa ating mga evacuation center. At doon naman ay nakahanda na tayo. Meron na tayong pagkain doon. Sa Bacoor, Cavite, abot tuhod din ang baha sa bahaging ito sa tapat ng mall. Nakabagal sa takbo ng trapiko. Hindi na umuulan pero ang tubig sa kalapit na tulay halos umapaw na rin sa kalsada. Mismong sasakyan namin, muntik maging biktima. Samantala, Jessica, kakabigay lang ng information mula kay Mayor Nonong Ricafrente ng bayan ng Rosario, Cavite. Sabi niya ay kinakansela na daw nila yung klase sa buong level para bukas. Jessica? Okay, ulitin lang natin. Buong Cavite ba ito o Rosario, Cavite lang, Maria? Buong Rosario, Cavite. Buong Rosario, Yan ang Cavite. kinumpirma sa atin. Okay, walang pasok bukas. Ayon kay Mayor Nonong Ricafrente mismo. Yes po.
Okay, sa Mabitak, ang binabantayan, Maria, ay yung ilog at saka Laguna Lake, no? Diyan sa Cavite, ang binabantayan, bukod sa mga ilog, katulad niyang sa Rosario na may ilog, tama ba? At yung Noveleta, ito ring Manila Bay, tama? Tama, Jessica, kasi especially doon yung mga coastal barangays, no, yung kung saan tayo gumawa noong ating mid-spill, no. Open sea na kasi yan, halos, Jessica, meron pa mga 200 houses na nandyan. 35 families pa lang yung rescue kagabi. Kaya ngayon, yun yung inaantabayanan ngayon ng bayan naman na pinamumunuan ni Mayor Boy Alvarez ng Noveleta, Cavite. Kung titingnan daw nila kung kakailanganin pang mag-rescue ng mga tao. Okay, yung storm surge, dahil tumataas din yung level ng dagat at malakas pa ang alon. Tama ka dyan, Jessica. In fact, medyo nagulanta nga yung mga residente doon, no? Ayon nga sa kanila, bukod kasi sa napakalakas na hampas ng hangin, medyo nagulat sila dahil yung lakas daw ng hampas ng alon ay medyo pumasok na nga rin sa kanilang mga banyo. Yung video na yan na nakikita ninyo, sira na yung mga bahay dyan. Hindi pa ngayon ma-account. Ang initial na information na meron tayo, Jessica, actually kaninang hapon, hindi pa yan updated, merong 11 daw na mga totally damaged na mga houses at posibleng dadagdagan pa yan ng siyang mga partially damaged na mga houses dahil sa storm surge. Okay, alam na ba ng mga tiga Cavite yung bagong color-coded na warning system ng Pag-asa? Yung red, yung green at yung yellow. At kung alam nila, nasa anong code ngayon ang Cavite? Maria? That we cannot confirm yet, Jessica, no? Pero yung bawat towns kasi na binisita natin kanina, mayroon silang sariling mga disaster risk reduction management offices. For example, doon sa Noveleta, Cavite, meron silang specific na CCTV na nakamonitor doon sa level ng ilog, kung saan strategically nakikita nila kung kapag umabot na sa level ng 5 meters yung ilog, ay pwede nang kailangan ng mandatory evacuate yung mga tao. So basically may mga specific silang strategy na para sa mga local government units dito. Okay, that's good to hear. At least meron silang sariling warning system. Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente. Ingat kayo dyan sa Cavite.